Hindi lang mga Chino ang nagdiriwang ng Lunar o Chinese New Year, pati mga Koreano. May tradisyon ding sinusunod. Silipin kung ano-ano ang mga yan sa report ni Mav Gonzalez. Kung may tikoy, Lucky Charms at koi fish ang mga Chino tuwing Chinese New Year, may sarili ring tradisyon sa panahong ito ang mga Koreano. Sa Korea, nakaugalian ng pumunta sa libingan ng kanilang mga ninuno tuwing bagong taon. And we, offer food or alcohol and we share it with them and then we bow to them and we go to respect our ancestors for, a new year, like hoping for a better year that's to come. Sa Pilipinas pinanganak at lumaki si Minju at dahil hindi naman sila basta-basta nakakabalik ng kanyang pamilya sa Korea, ang kanilang mga tradisyon tuwing Lunar o Chinese New Year, dinala na rin nila sa Pilipinas. Of the family that's here, whether it's your parents or your aunts or uncles, we line them up and we do our New Year's bow to them, which is 새해 복 많이 받으세요, which means, we wish you a lot of good luck and fortune in the new year. And then in return, they give you money, which was a highlight of my childhood. Dito sa Pilipinas, ang highlight ng kanilang Lunar New Year, pagkain. Patok ang iba't ibang appetizers gaya ng kimchi, spinach, toge at dilis. Siyempre, hindi mawawala ang noodle dish na japchae na pampahaba raw ng buhay. Pero ang bida daw tuwing bagong taon, ang tteokguk. Ito yung tteokguk o Korean rice cake soup na traditional na kinakain ng mga Koreans kapag Chinese New Year. Minju, what do we have inside this tteokguk? Well, it's basically broth, Korean rice cakes, and then garnished with eggs and spring onions and mushrooms, seaweed, and sesame seeds. What's the secret to making a great tteokguk? Well, first of all, the broth. Of many different Korean families, they choose different ingredients. They can choose to add whatever they want. Sa pagdaan ng mga taon, nakaguyuan na ng pamilya ni Minju na lagyan ng dumplings ang tradisyonal na tteokguk. Ang tita niya mismo ang nagluluto at may secret recipe pa siya sa paggawa ng kimchi na kakainin mo kasama nito. Pinakamahalaga raw ang seasoning pag nagluluto ng Korean dishes. Sa salitang Koreano, ito ang tinatawag na sonmat o sa wikang Ingles, flavor of your hand. Pero ayon kay Minju, anumang sarap at dami ng handa, ang pinakamahalaga pa rin ang pagsasama-sama ng pamilya sa pagsisimula ng bagong taon. Mav Gonzalez, GMA News.